Hello po Kuya Red at sa lahat ng inyong tigapakinig. Ako po si Lila at ako po ay isa sa mga silent listeners ninyo mula sa Negros. Nag-college po ako sa isang international/American institution dito sa Dumaguete City. May isang dekada na rin po nang ako ay nakapagtapos sa universidad na ito at hanggang ngayon nga po ay fresh pa rin sa akin ang mga kwento-kwento hinggil sa mga ghost stories ng aming school. Prominente po ang universidad naming ito kahit ipagtanong po ninyo sa iba. Alam na ang aming eskwelahan na ito ay talagang pinamumugaran ng maraming kababalaghan at horror stories. Ang aking ibabahagi ay karanasan po ng aking kaibigan at ito po ay ang kanyang point of view. Let's call my friend SM. Nag-umpisa ang lahat nung wala kaming magawa ng mga pinsan ko. 6 po kaming magpipinsan at sa sobrang boring nga po namin, napagpasyahan namin na mag-ghost hunting sa university since we know na marami pong multo doon at meron din kaming isang pinsan na nagtataglay ng third eye. Itago na lang natin siya sa pangalang JR. Matagal-tagal na rin po siyang nakakakita ng mga multo at simula pa nga daw ito nung siya ay bata pa. Gayon na lamang yung aming excitement sapagkat kasama namin siya sa ghost hunting and at the same time kinakabahan. Take note, hindi po namin sinabi kay JR ang history ng mga gusali sa university namin. Hinayaan lamang po namin siyang makatuklas ng kung anong kababalaghan at magkuwento ng kusa sa amin kung ano ang kanyang mga naramdaman o nakita. Unahin natin yung AH building. Pagpasok pa lang po namin sa AH grounds, bigla pong napangiti si JR as if may tinitignan siyang mga tao kahit wala naman talaga. Hanggang sa sinabi niya na, "Ang daming bata dito. Hindi niyo ba naririnig yung mga tawa nila?" Nang hilakbot po kaming lahat dahil doon. Sinabi niya na maraming batang naglalaro sa AH grounds. Makukulit daw ang mga espiritu na iyon. Nakatitig daw ang mga ilan sa amin mula doon sa hallway sa taas ng building. And after few minutes po ng paglalakad sa AH, biglang napatalon at sumigaw si Hailey na isang kasama namin at pinsan ko rin kasi raw naramdaman niyang may humawak sa leg niya at sobrang lamig nung kamay na yon. Napasabi naman si Kuya JR ng, "Oo nga, may nakahawak sa aking bata, parang dinadrag niya yung right leg mo." At sobrang bigat daw ang pagkakahawak na iyon ayon kay Hailey. Kinurot pa nga daw siya nung makulit na batang iyon. Hanggang sa napagdesisyonan nila na bilisan na lamang ang paglalakad upang matuntun ang SC building. Habang papasok pa lamang sa SC mula sa AH grounds, bigla na lamang napakomento si Kuya JR ng, "Huwag tayong dumaan dyan. May napakalaking tao na nakaabang sa atin oh. Sobrang laki niya tapos ang pupula ng mga mata." Kaya agad-agad ay tumungo kami sa ibang way. Sa katunayan nga Sir Red, nagmadali na po talaga kami dahil natatakot na rin ako. Ang sabi na lamang nung isang pinsan namin, i-check daw ni Kuya JR yung second floor. Pero ang sabi niya ay wag na. Masyado daw matatapang ang mga naroroon at nananatiling multo. Baka daw may mangyari pa sa aming masama. Kaya dumiretso na lamang kami sa amphitheater. Pinag-usapan namin sa amphitheater yung mga nangyari sa AH at sa SC. May sinasabi na rin sa amin si Kuya JR na tumatak sa isipan ko. Ang sabi niya, habang pinag-uusapan daw namin ng mga multo o mga elementong nasaksihan o naramdaman namin, tinititigan daw nila kaming lalo
He could see and feel the red eyes looking at us all the way from the MMS building to where we were sitting. Tapos pag di raw namin sila pinag-uusapan, dun lang din daw sila titigil sa pagtitig sa amin. Napawaw talaga ako dun. As in legit. Kaya gayon na lamang ang pag-decide namin na magtungo sa MMS. Pero sabi ni Kuya JR, wag na rin daw pumunta doon sapagkat meron ding mga magagalit na espiritu. Alam daw kasi ng mga espiritong ito kung bakit kami nagtungo sa university grounds. Sabi pa nga ni Kuya JR, dahil sa sobrang dami ng mga nakulong na espiritu doon, baka mamaya ay maagambala pa daw namin sila at maaaring bigyan pa daw nila kami ng sakit. Makaraan nga yung bahagya ng pag-stop namin sa amphitheater. Nagtungo na kami sa library. Habang naglalakad nga kami, may itinuro si Kuya JR sa gawin ng balkonahe na nasa likod ng library at ang sabi niya, "Diyan, sobrang dami din nila dyan. Tinitignan din nila tayo." At dinagdag pa nga niya na meron daw siyang nakita na specific ghost na parang isang lalaki na nakatitig sa amin ng matalim, kaya nagbigay daw ito ng kaunti o bahagyang pananakit ng ulo kay Kuya JR. Kaya nirekomenda niya na maglakad na kami ng mabilis at iwasan ang lugar na yon. Chinek din naman ni Kuya JR yung library mula dun sa glasses, and he said wala naman daw mga natitirang ghosts sa loob, kaya nagtungo na kami sa Shannon Hall. Ito po ay isa sa mga kilalang girls' dormitory na matatagpuan sa loob ng campus. Malayo pa lamang po kami doon. Sinabi na agad ni Kuya JR na, "Ay, grabe naman yan. Paano nila kinakayang tumira dyan? Ang dami-dami nila dyan sa loob. Huwag na tayong lumapit dyan. Tsaka yung puno ang dami mga nakasabit. Marami din dito sa ugat niya, mga pinugutan ng ulo." Naku, kahit bayaran pa ako ng milyon-milyon hindi talaga ako titira dyan. And we were shocked and scared. Nakapanghihilakbot lamang talagang malaman ang lahat ng detalye na sinasabi niya. Dahil doon ay naikwento ko rin tuloy yung nalalaman at sinasabi ng mga kaklasiko tungkol sa torture chamber ng mga Japanese people noong World War II na matatagpuan din sa loob ng campus. Habang naglalakad nga din po kami, napatanong si Kuya JR ng, "Sinong dinudugo sa inyo?" Sakto din naman na yung pinsan naming si Hailey ay merong dalaw nung time na pumunta kami doon. Takot na takot tuloy na nagtanong si Hailey na, "Bakit kuya? Ako." At wika naman ni Kuya JR, "Sinusundan kasi tayo ng isang espiritu. Magsalig lang tayo sa Diyos. Pero okay lang yan, hayaan nyo." At nagsitayuan talaga lahat ng mga balahibo namin dahil doon. Agad ay sinabi ni Kuya JR na hindi na daw dapat kami magtagal doon. Maaaring isa sa amin ay sasakit na naman ang ulo, kaya dapat ay umuwi na kami. Pinanindigan talaga niya na sobrang dami daw ng mga na-trap na spirits kahit saan doon sa campus na yon. Kaya minabuti na lamang namin na piliin yung ibang ruta kung saan kakaunti lamang ang mga nagro-roaming na mga ghost sa campus. Marami pa po akong mga sariling experiences patungkol sa universidad na ito at akin pong ibabahagi kapag nagkaroon po ulit ako ng oras sa pagsusulat. Hilakbot. Magandang gabi po, Sir Red. Isa ako sa mga masugid ninyong tigapakinig rito sa Visayas at certified solid HTV positive. Actually, nandito na po ako sa Ortigas at nagtatrabaho ako dito sa Maynila. 5 years na po ang nakalilipas at malapit lang po talaga ako sa studio ninyo kung tutuusin.
I can visit you anytime. But anyway, ibabahagi ko lang po muna ang ilan sa mga pamosong kwentong katatakutan patungkol sa aming halos 100 taong gulang na university. I'm pretty sure nga po na kapag meron nga pong Silimanian ang makakarinig nito, tiyak na makakarelate siya sa lahat sapagkat patuloy pa rin namang umiikot ang mga kwentong ito sa campus lalo kapag sumasapit ang Halloween. Isa na nga po dito yung mga matatagpuan na acacia trees sa loob ng campus. Tila nga po perpekto yung pagkakatanim ng mga ito, partikular sa bahagi ng ball field at ng gymnasium. Sa katunayan, may madilim pala na dahilan kung bakit ganito ang pagkakatanim ng mga matatandang puno na sa campus. Ayon sa mga nagpasalin-saling kwento, dito umano binibigti at hinahayaan lamang na nakabitin ng mga malulupit na sundalong Hapon ang kanilang mga prisoners of wars sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Yung ibang araw ay dun na nabubulok kaya isa-isa na lamang na nahuhulog pagdating ng panahon. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit halos takot o ilag ang ilang mga estudyante na tumambay sa lilim ng mayayabong na puno na iyon sa paniniwalang baka may makita silang multo na siyang naging biktima ng digmaan noon at baka gambalain din sila habang nag-aaral sa university. Bago po yung next part ay shoutout muna sa mga dating tumira sa Larena, Dolts at Woodward Halls na kilala bilang malalaking dormitoryo sa loob ng university. Hindi na rin po iba sa amin na marinig yung mga common stories ng mga dormers doon, lalo ang sinasabing malalakas na yabag na nadidinig sa koridor tuwing sumasapit ang madaling araw. Ayon sa mga nakakarinig, hindi lang daw ito basta-basta na yabag na katulad ng mga pagmumulto sa mga haunted o ancestral houses na kung saan yung iba pa nga ay may hila-hila pang kadena sapagkat ang nadidinig daw dito ay parang nakasapatos pa na may takong. Pabalik-balik lamang daw ang paglalakad nito sa naturang bahagi ng dorm at pinaniniwalaang isa ito sa mga dating dorm resident doon na may malaking pangarap para maging Miss Silliman. Sa katunayan nga, Sir Red, hindi namin alam at wala pa rin pong nakapagsasabi kung ano ang ngalan o identity ng dalagitang multo pero naging maugong na rin po yung kwento niya sa loob ng campus dahil napili daw siyang mag-represent ng kanilang college para sa naturang beauty pageant sa loob ng university. Todo daw talaga ang paghahanda ng dalagitang ito para sa beauty pageant subalit hindi siya nanalo. Dahil sa labis na depresyon at pagkadismaya sa resulta, kinitil umano niya ang sariling buhay. Ito marahil ang katangi-tanging dahilan kung bakit magpasa hanggang ngayon daw ay haunted by her ghost ang corridors ng Woodward, Larena at Dolts Halls. Kahit nga daw po na sa kabilang buhay na ito, tila patuloy pa rin siya sa pagpeprepara para masungkit ang koronang inaasam-asam kaya patuloy umanong nadidinig ang tunog ng kanyang sapatos na may takong na animoy nagpa-practice pa rin sa pagrampa. Sikat na sikat ang Katipunan Hall sa mga kwentong katatakutan sa school. Sa kasaysayan, nagsilbi kasi itong mission hospital noong unang panahon. Sa pagkakaalam ko nga, Sir Red, hanggang ngayon, kung hindi ako nagkakamali, ay ginagamit pa rin ng College of Arts and Sciences or ng College of Education and the School of Public Affairs and Governance ang naturang gusali. At since may umuukupa sa building, dito lalong napapatotohanan na haunted din ito ng mga na-trap na kaluluwa sa panahon ng digmaan. Natatandaan ko nga noon, Sir Red, ang isang kaibigan ko during our college days. May nakita daw siyang tumutulo na dugo sa dingding ng naturang building.
Nang tinawag daw niya ang atensyon ng aming professor dahil nga dito, bigla raw nawala ang likidong umagos doon sa dingding na iyon at wala din pong makapagsabi kung saan ito talaga nanggaling. Hanggang sa isang campus guide nga ang nagpatotoo sa amin na yung classroom pala na iyon ay dati palang operating room noong ito ay ospital pa lamang. Noong panahong nag-aaral ako doon, lalo kapag sasapit ang Founders Week sa buwan ng Agosto, ginagamit din ng mga psychology students ang Katipunan Hall para sa kanilang horror chamber na kung saan kumalat rin po sa buong eskwelahan na isa sa mga psychology student na ito na umattend ay tunay ngang nakakita ng transparent na figura at hindi talaga niya ito inaasahan. Ayon pa nga sa kwento, nag-drop out ang naturang estudyante at napilitang lumipat ng eskwelahan dahil sa trauma makaraang makakita nga ng tunay na multo. Ang panghuling bahagi naman ng aking ikikwento ngayon, Sir Red, ay ang masasabi kong nagpatindig ng balahibo ko at lagi ko nga rin pong ibinibida sa mga kaibigan at kamag-anak ko sa tuwing pinapakwento nila ako tungkol sa university na yon. Meron daw pong first year student noon na nanggaling pa sa malayong bayan kaya nag-decide po siya na mag-dorm sa Carson Hall. Ang gusaling ito, Sir Red, ay isa rin sa mga matatanda at maituturing na historical din na gusali sa loob ng campus sapagkat ipinangalan ito sa asawa ni Arthur Carson at nagsilbi bilang university president mula 1939 hanggang 1953. Siya si Edith Carson. Nung nag-inquire umano ang estudyante ukol sa dorm, partikular sa rate at kung ano-ano pang mga detalye, isang matanda at Amerikanang babae daw ang kanyang na-meet. Tinur pa nga daw po siya nung matandang babae sa kabuuan ng dorm na siya naman pong nagustuhan naman agad ng estudyante. Dahil tila satisfied nga siya sa kanyang magiging pansamantalang bahay habang nag-aaral sa university. Nangako ang naturang estudyante na babalik daw siya after few days at i-reserve na daw sa kanya ang isang slot doon. Magbabayad na rin daw siya kasabay ng paglipat sa araw ng kanyang pagbabalik. And true enough, dumating nga ang ilang araw at nagbalik ang estudyante. Subalit kataka-taka ngang ibang tao na ang sumalubong sa kanya at tila baga nagtatanong kung walk-in ba ito o nagpa-reserve daw. Napatanong tuloy yung estudyante kung nasaan yung matandang babaeng unang nakausap niya, subalit pinanlakihan lamang ng mga mata ang dorm manager. Sinabi umano nito na wala naman daw pong matandang babae doon. Naghatid ng laksa-laksang hilakbot sa naturang estudyante nang malaman ang katotohanan. Ngunit sa kabila nito, Sir Red, ayon sa mga kwento, tumuloy pa rin naman siya sa dorm. Hanggang sa hindi inaasahan na mataan ng estudyante ang larawan ng isang matanda na siyang mas lalong nagpaawang sa kanyang bibig sapagkat iyon ang matandang una niyang nakausap at nag-tour pa nga sa kanya. Wala po akong idea, Sir Red, kung gaano katotoo na magsimula nga na aminin ng estudyanteng iyon ang kahihilakbutang kaganapan. Itinago na umano ng mga admin ng dorm ang larawan ni Edith Carson upang hindi na rin daw magbigay ng kahihilakbutan o katatakutan vibe sa iba pang nagdodorm sa lugar na yon. Hilakbot. Nung ako po ay senior high school, lumipat na ako sa isang malaking university sa Negros Oriental at kumuha po ako ng Arts and Design track, major in Performing Arts, kaya may subject kami na film. Nung finals nga po namin ay kailangan namin na mag-shoot ng isang documentary film at yung director po namin na pangalanan na lang nating Camille, isa po siya sa mga classmates ko na mahilig magsulat, ay pinili po ang temang horror documentary.
So after po niyang i-relay ang information at naiisip niyang idea, sinabi niya agad sa producer team namin na agad na sana kami makapaghanap ng lugar kung saan namin isushoot yung ilan sa mga sequences na naiisip niya. So 7:30 PM at talagang madilim na po iyon, after ng last class ay nagtungo kami sa isang lugar at nag-scout kung saan pwedeng babagay yung docu na gagawin namin. Hanggang sa nauwi kami sa desisyon na i-shoot ito sa Katipunan Hall sapagkat ito pala yung pinaniniwalaan na pinaka-haunted building sa university naming iyon. Ayon sa mga nakalap naming info, noong 1915, ito ay tinatawag pang Mission Hospital hanggang sa pinalitan po ito bilang Katipunan Hall nung nag-stop na po ang hospital operations. And then yung building ay ikinonvert sa mga classrooms. Before pa po kami magsimula ng shooting, pinaalalahanan na kami ni guard na hindi dapat kami magpaabot ng 12 AM o ng mas malalim pang gabi kasi medyo delikado. Ibukod pa yung katotohanan na marami nga din po kaming naririnig na mga masasamang insidente na nangyari sa mismong gusali. So nagsimula na po kaming mag-shoot tuloy sa scene 1 to 5 kasi ang goal ng director namin ay i-shoot na ito para mapabilis ang pag-i-start namin at nang sa ganon ay ma-produce din po namin agad. Yung isa naming kaklase na itago na lang natin sa pangalang Kiara ay isa sa mga mag-a-act para sa isang scene doon. Doon ngay may napansin daw siya sa isang classroom na parang may nakaupo pero hindi naman daw niya ma-clear o hindi niya masyadong maaaninagan kung tao ba iyon kung kaya't hindi na lang daw niya pinansin. Ramdam na ramdam niya ang pagsisitayuan ng kanyang mga balahibo pero pinipilit daw po niya na ituloy ang kanyang gagawin at ambag sa scene na yon. So nung natapos po yung dalawang scene, dito na. Medyo marami-rami na po sa amin ang nakakaramdam ng kilabot, lalong-lalo na nung nagawin na yung scene namin sa banyo. Alam po ng ilan kong kaklase, maging ako, sina Ali, Limay, ilan po sila sa mga talagang katulad ko ay nakaamoy ng sariwang dugo sa mismong banyo. Wala naman po talagang kahit na anong pulang likido o kahit na anumang klaseng substance na nakakalat doon na mag-aamoy dugo. Pero naaalala ko yung sinabi ng research teacher namin na talagang may amoy na parang sariwang dugo sa kapaligiran ng Katipunan Hall. At bukod pa doon, may umiiyak daw na babae at umaalingaw-ngaw pa nga ang kanyang tinig. Pero nung pagkakataong iyon, mabuti na lang ay hindi ito nagparinig sa amin. Kami po lahat sa set Sir Red ay ramdam na ramdam yung talagang hindi mapigil na pagsisitayuan ng balahibo at nanginginig na rin po ako sa takot. Hinintay na lang talaga namin na matapos ang shoot na iyon hanggang sa nagawi kami sa last scene na kung saan bigla na lang natahimik ang kaklasikong itago na lang natin sa pangalang Dom dahil parang may nakita daw siya na hindi pangkaraniwan. Pero hindi naman niya sinabi sa amin agad. Nung nakatapos na kami, agad na po naming ibinigay sa editor na sina Genesis at Chid ang aming mga raw files para ma-edit na yung film. Tapos bigla na lamang pong nag-chat yung editor namin bandang 6:00 pasado ng umaga at nagtanong kung may nakita daw ba kaming tao sa baba o loob ng Katipunan Hall at ito daw ay matanda. Verify nga po niya sa amin kung bakit meron nakitang ganon at hindi namin pinaalis. So napatanong tuloy kami kung bakit. Pero wala na nga po kaming nasagot nung pinakita niya sa amin yung clip. Lahat talaga ay nagsitayuan ng balahibo, lalong-lalo na doon sa clip sa scene 7 na meron din na pick up na sumisigaw na boses ng matandang lalaki at para nga pong nag-iba yung scene sa mismong editing kesa dun sa kinunan namin kagabi.
Nung inulit-ulit nga po namin, nag-error na ito at hindi na ma-play. Before nga po naming ipass sa aming teacher ang aming final output, sinabihan kami na i-delete na lang yung clip na iyon at i-continue na lang o idugtong sa ibang clips. Sa katunayan po, hindi naman talaga ako naniniwala sa mga ganun, pero dahil sa karanasan naming iyon, doon na ako nag-start na maniwalang meron talagang kababalaghan sa mundong ito. 2020 po nung ginawa namin yung film na iyon, at sa awa naman ng Diyos ay maganda po yung kinalabasan ng final production. Pero ang dami po talagang deleted scenes dahil ang daming sumasali sa video namin. Mga masasabing ligaw na kaluluwa, lalo nung mga taong may hindi magandang paraan ng pagpanaw noong ang Katipunan Hall na ito ay isa palang hospital. Nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito? Hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.